Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Pinag-uusapan pa rin po ngayon itong dayaan ng matataas na tao sa isang golf tournament. Biruin mo ha. Itong mayayaman na ito mga politiko. At nauugnay dito itong pinsan ni Leandro Leviste. Naku, mga malalaking pangalan po ang nadadawit dito. Maging ang mga Villafuerte, dyan po sa Bicol, inasasangkot na rin po dito sa dayaan, dito sa golf tournament na ito. Actually, ang sinasabi nga ni Edo Manzano dito sa kanyang post, hindi lang ito tungkol sa isang golf tournament o kaya doon sa trophy na nakuha nila, kundi usapin ito ng karakter ng tao. At mga politiko po ito. Hindi lang basta politiko, mga influential po itong mga tao na ito. Unfortunately, nasasangkot sa ganitong klase ng dayaan na kung tutusin, golf tournament lang naman yan. O sige, dito tayo sa Inquirer.net. In fairness, may punto rin si Edo Manzano dito Basahin din natin yung post niya mamaya, no? Edo Manzano calls out personalities for alleged cheating at golf tournament. Oy, cheating Nakakahiya Ano kayang masasabi ni Leandro Leviste dito? Nasaway niya kaya yung kanyang pinsan? Napagsabihan niya kaya yung kanyang pinsan? Nasita niya kaya? Kasi stricto ito no? Sinisita niya yung mga nakikita niyang korupsyon. Dayaan. So sana nasita niya rin. Itong si Ronin Leviste. Isa po sa mga sangkot dito sa dayaan. Edo Manzano expresses disdain for certain personalities who allegedly cheated in a recent golf tournament, adding that they come from political families. Yun na nga Mga politiko ito, pero nasasangkot sa dayaan. So mapapaisip ka na lang, baka sa botohan talaga involved din ito. Dayaan sa botohan ito mga to. Kasi ito, golf tournament lang ito Sports lang ito Sorry for the term lang, no? Pero sports yan kung ikukumpara mo sa eleksyon. Pero dito, nagagawa nilang mandaya. Allegedly sabi sa post ni Edo Manzano. Without naming anyone in particular, Manzano took to his Facebook page on Monday, February 9, to call out the individual who allegedly cheated their way through a golf club tournament, citing friends who were part of the game. Okay, paglilinaw hindi po involved si Edo Manzano doon sa golf tournament na yan. Nakwento po sa kanya ng kanyang kaibigan. Okay para malinaw lang tayo. Wala siya doon sa mismong pangyayari. Nakwento po ng kanyang kaibigan. Sabi niya, my golfing friends told me this story earlier today. This kwento isn't about golf. Correct. This was a character test. Exactly. Sana ganyan yung mga politiko idadaan sa character test And they still cheated. Sakit dito This was a character test and they still cheated. Paano daw may mga kamag-anak na board members doon sa association na yan, kaya pala nakalusot Biruin mo golf tournament lang yan pero nagkakadayaan itong mga to. Not a world event, not big money, just a club tournament and an honor system. A simple scorecard pero nandaya pa rin. That tells us the problem isn't pressure, it's personality, it's habit. Simple pero rock itong statement na Edo Manzano. Bakit pa kayo nandaya sa isang golf tournament lang? Hoy, Leviste Dawit pangalan nyo dito The actor host said the personalities came from political families and live off public trust. He did express his concern about how their alleged cheating extends to their day-to-day activities. Tama nga naman yung punto dyan ni Edo Manzano. Kasi kung nagagawa nga nilang mandaya dito sa isang honor system na laro lang, parang friendly game lang. Diba? Nandaya ka dyan ano pa sa public funds ang pinag-uusapan natin? Nasa gobyerno ka. Diba? Tama, personality test ito. Character test ito. These are political families. People who live off public trust. If they can't be honest in a low-stakes game, what happens when real power and real money are involved? Sabi niya, correct. Pag bilyones na pinag-uusapan dyan, kapag milyones na pinag-uusapan dyan, maging honest pa kaya sila? Simpleng tanong nga lang yan Itong golf tournament lang na ito naging honest ba sila? Paano na kapag real world na? Andyan na sa harap mo yung pera, maging honest pa kaya sila?
Manzano said golf is supposed to be a self-policing sports that operates with no referee and just conscience. He also pointed out that cheating at a game is a driving force toward corruption. Sakit niya na. Sino-sino yung mga involved dyan? Okay, basahin natin ha. The Board of Directors of Alabang Country Club. Ayan, hindi natin alam to kasi naman tayo involved dyan eh. At hindi natin sports yan kasi ang golf ay sports yan ng mga mayayaman. Medyo nakakaangat-angat sa buhay kasi simpleng equipment lang eh na ginagamit nila dyan, napakamahal na, no? Ang involved po dito itong Alabang Country Club Incorporated. The Board of Directors has decided and unanimously agreed to withdraw the awards conferred during the Mango Tea Awarding Rights. Tama ba ang basa natin dito? Mango Tea Awarding Rights on February 7, 2026 to the teams of 1. Ito na yung mga grupo na allegedly involved dito sa dayaan. Ronin Liviste. Naku, tumakbo pa ito dyan sa Lian, Batangas ito eh. Oy, Leandro Liviste, napagsabihan mo ba itong pinsan mo? Na-call out mo ba itong pinsan mo? Ronin Liviste and kapartner niya po na Mr. Darren Flores. Pangalawa, isang team naman, si Luis Raymond Villafuerte ng Bicol. Kasama pa namin ito sa inspection ng Maharlika Highway, no? At ang partner na to si Mr. Edward Francisco. Due to the highly unusual and statistically improbable submitted scores made by these two above-mentioned teams, it said in a statement. Ang sakit ko po. Paano pala yung ano niya, yung scoring system niya, honesty? Tama nga naman, conscience ang mag-ano diyan. Conscience ang dapat na pinapanindigan ng scoring diyan o ng sistema ng pagtatala ng score. Improbable, statistically improbable. Ibig sabihin, imposible. Kung pagbabatayan natin ang numbers, imposibleng mangyari na makakuha sila ng ganyan kataas na scores. Therefore, napagdesisyonan ng Board of Directors, dinaya nila yan, bawiin natin yung award na nakuha sa mga politiko na ito. Ang sakit na ito eh. The country club added that Liviste, Flores, Villafuerte and Francisco agreed to the decision. Dapat lang. Liviste is notably the son of former Batangas Vice Governor Mark Liviste, while Villafuerte is the incumbent governor of Camarines Sur. Masakit itong dayaan na ito, ha? Malalaking politiko nagdadayaan sa sports. Teka, may papakita ko sa inyo. Nagsalita na si Villafuerte dito eh, para maging patas lang tayo. Ito, syempre, nasaktan siya. Di ba? Tanggap niya, nabawiin yung award, pero ayaw niya ng mga malicious imputation o yung sinisira yung kanyang pangalan. The controversy that erupted in the 30th Mango Tea continues to get sour. Correct. Hindi pa rin mamamatay-matay itong issue na to. Camarines Sur Governor Luis Raymond Villafuerte is seeking the expulsion. Tanggalin na po. The expulsion of former Batangas Vice Governor Liviste, Mark Liviste and his son Ronin from the Alabang Country Club following a dispute in the prestigious Invitational Golf Tournament over the weekend. So ang gusto ngayon ni Villafuerte, tanggalin niya na si Mark Liviste at ang anak niya na si Ronin Liviste na pinsan ni Leandro Liviste. Tanggalin na yan sa asosasyon. Eh, bahala kayo dyan, yung Board of Directors. Ang problema, balita ko, kamag-anak din yung nasa board. Paano tatanggalin yan? Itong mga mayayaman na kasi ka-coffee, alam mo, naglalaro yan sila ng golf. Siyempre, connection ng habol nila dyan. Mga mayayaman yan, yung mga alta syudad yun, mga naglalaro ng golf eh. Hindi dahil, minsan di ba, maintindihan, hampas-hampas, hindi natin maintindihan yan. Pero more than the sport, no? Connection yan. Halimbawa, magkalaro kayo, magkakausap-usap kayo, ganito yung negosyo mo. Networking ba? Meron akong hotel, meron akong restaurant, ikaw na naglalaro, o meron akong service providers, no? Nagbibigay ako ng mga waitresses, nagbibigay ako ng mga tawag niyan, mga naglilinis ng kwarto, janitorial services, security agency, etc. So nag-uusap kayo, nagkakaroon ng networking. Nagtutugma-tugma yung pangangailangan. Yan yung pisa sa pinaka-purpose. Bakit nagkakaroon ng mga ganyang activities? Isa yung golf dyan. Kasi mga mayayaman yan eh. Parang eskwelahan yan eh. Yung anak mo, gusto mo mag-aaral sa pinakamagagandang eskwelahan. Kasi pag may mga parents-teachers meeting, yung mga parents nagkakausap-usap. In a way, networking din yan. Di ba? Para sa negosyo nila. Ayan ang nga nangyari dito. Tignan mo, mga mayayaman ito mga to. Biruin mo, taga-Camsur, governor ng Camsur.
anak ni Mark Leviste, di ba? Baka si Leandro, naglalaro din siya, di natin alam, di ba? So, connection. Pero hindi nagustuhan ni Villafuerte ang nangyari dyan. In a letter to the ACC Board of Directors on 10 February, Villafuerte asks for clarification in the board resolution in which he was requested to return the trophy that he and his playing partner Edward Francisco had won as Division 3 champions. Pero actually, yung fact na tinanggalan ka ng trophy, masakit yun eh. Diba? Kasi tapos, nandaya ka. Yan, nakaliwat kanan eh. Nasa pahayagan, nandaya ka eh. Sirang-sira yung pangalan mo. At ang masaklap pa dyan, simpleng sports, dinaya mo. Diba? Paano pa nga sa totoong buhay yan? Sabi ni Villafuerte, I am formally demanding that the board issue and publish an additional clarificatory resolution stating in unequivocal terms that I took no part in any irregularity, cheating or improper conduct, and that I should be cleared of any wrongful imputation. Sabi ni Villafuerte. Sa madaling sabi, mag-issue kayo ng statement, linisin nyo yung pangalan ko. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako naging involved sa dayaan o kung ano pa man yan. Linisin nyo yung pangalan ko. I will return the trophies, but I cannot accept. Matigas dito si Villafuerte, no? I will return the trophies, but I cannot accept any insinuation that I manipulated the results or engage in any improper conduct. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yan? Nakakuha ng malaking score. Statistically improbable, imposible. Pero hindi niya raw matatanggap yan, hindi raw siya involved sa dayaan. Sino yung nandaya? Paano nakakuha ng ganyang kalaking score? Diba? And ano yung batayan ng board? Bakit binabawi yung trophy kung wala namang dayaan? So medyo magulo itong statement pa ni Villafuerte, no? Ano ba talaga? So kung walang dayaan na naganap or hindi siya involved sa dayaan, sino ang involved dyan? Yung kanyang partner, o sila Ronin Leviste. Magulo, di ba? Aside from Villafuerte, whose partner was said to be a licensed professional golfer, also asked to return their trophies were Ronin Leviste and his partner Darren Flores. The younger Leviste declared a handicap index of 24 but scored a whopping 52 points from a gross of 8 over par 80 on the first day of the event en route to emerging as overall net champion. Biruin mo ha? Muntikan pa pala maging overall champion itong mga to dahil sa dayaan. His score raised a red flag since sideliners had never seen a high handicapper submitting a score of 8 over in the nearly 4 decades of the Minguti. O, historical! Historical pala. Kung nakascore sila, first time sa kasaysayan ng tournament, first time, yung pala, dinudoktor, dinadaya. Villafuerte stressed that he did not cheat but was just implicated by the elder Leviste who sits as vice chairman of the Minguti Organizing Committee. Ayun naman pala. Pero bakit sila naging champion? Di ko pa rin maintindihan yan, no? Hindi raw po siya involved. At idinawit lang daw po siya nitong vice chairman ng Minguti Organizing Committee na isang Leviste. The repeated reversals and the arbitrary decision and that ultimately benefited Mr. Ronin Leviste were the direct result of undue influence. O yan, away na ng mga pamilya ito. Villafuerte versus sa mga Leviste. Ang problema, pinag-aawayan yung dayaan doon sa golf. Sa away niya, sa tournament lang yan, simpleng tournament sa golf, hindi pa kayo naging honest dyan. Paano pa sa totoong buhay? Paano pa kung pinag-uusapan na natin ang kaban ng bayan dyan? Diba? O siya, ano ang inyong komento dyan? Opinion, reaksyon, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Anyway, thank you kay Edo Monsano. At dahil sa kanyang pagbubulgar, naging trending itong usapin na to. Napag-usapan po ito ng media. Napag-usapan po ito sa social media dahil sa pagbubulgar ni Edo Monsano. Dapat i-call out po itong mga politiko na ito na sa simpleng laro ay nagkakaroon pa ng dayaan. Sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, click lang po ng follow, nandyan po sa taas. Iba nasa TikTok, baka di pa po kayo naka-subscribe, please click lang po na subscribe. At yung mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.